Hi everyone! Welcome to O Friends Vlog. And for today's video, pupunta na kami sa Bulgaria. And napag-desisyonan na lang namin na mag-bus para ma-try namin. At ito yung station nila. Sobrang laki. Ang lawak. Ayan, hanggang dun. So nakabili na rin kami ng ticket online and papasok na kami sa loob. Lagay na namin lahat ng luggage sa bus. Sasakay na kami at 2 p.m. yung alis namin dito sa Turkey. Nababa kami sa bus kasi yung kailangan kaming bilhin na parang box. So, eto, kailangan yung gawin. Ayun, tapos na ako sa passport control dito sa Turkey. Maya-maya sa Bulgaria naman. Meron lang problem sa baba. Kasi may isang pasahero na ban para umalis ng country. So, ayun, nare-resolba muna nila. At, diba sabi ko, kukuha ako ng papel. Ito, as a tourist pala dito sa Turkey, hindi na pala kailangan ng gantong papel. So, sa mga sa mga citizen lang pala yan. Ayun na nga, kakalapag lang namin sa Bulgaria, na-hold ka agad kami. Kinontak ko naman na yung HR namin sa work at nakikipag-usap na siya kung anong problema. At tinawagan nga nung ma'am namin yung immigration dito, di ba nga, ang lakas ng madam namin. So, 4 kaming na-hold. Isang Turkish, isang Filipina, at 2 Uzbekistan. So, mga first-timer din sila. So, kaya pala na-hold kami kasi kami lang yung mga baguhan sa bansa nila. So, ayun. Akala ko naman kung ano. At medyo matagal-tagal ang kanilang process dito. I don't know kung bakit. Well, after 2 hours, I got my passport. Stress nung kaganapan ngayon. Kasi sabi ng police, pwede kami sumakay dito sa bus na to. Tapos pagsakay namin sa bus, nanghihingi sila ng 20 euro each. I don't know, para sa pamasahe. Going sa Banat, ibababa na lang ako sa station. And wala na akong internet, hindi na ako maka-connect sa HR namin. So ang last message na lang sa akin, kung manghingi sila ng pamasahe, sabihin mo na lang sa akin kasi babayaran ko na lang sa'yo ng cash. Sabi niya gano'n. So ayun, let's see kung anong mangyayari sa akin ngayon dito. Okay, I'm back. Cause last night wala talaga akong energy. Sabi ko naman sa inyo, ikukontinue ko na lang yung pagkukwento. So saan ba tayo nagtapos kagabi? So sa bus, yun nga. 'Di ba na hold kami sa passport control sa Bulgaria border kasi nga wala pala kaming or yung visa namin hindi naka-register sa system. So tumawag nga yung HR namin sa Bulgarian Embassy at sinabi nga na ganun yung nangyari. So ayun lang, tumawag lang sila sa Bulgaria Embassy dito sa Main. And then yun, pre-process na lang. 2 hours kami naghintay, kaya yung bus na sinasakyan namin, iniwan na kami. Sinabihan lang kami na kapag may dumating na same bus, doon na lang kami sasabay. But then, nung tapos na yung process ng visa namin, sabi nung police na nag-a-assist sa amin, wag nyo na hintayin yung metro. Etong Uzlem na bus, sabi niya, kinausap na namin na pwede kayong sumakay, wag kayong magbabayad kasi sabi nila may free seats naman. So, sabi naman police yun. Kaya, sumakay naman kami dun sa Uzlem bus. Tapos, in-update ko yung HR namin. At ang hirap pala ng internet. Sobra kasi border na yun ng Bulgaria. So,
cut na yung internet ng Turkey. So, sumakay naman kami dun sa bus. Kasi sinunod namin yung police. And then, sabi namin dun sa driver, tsaka babae kasi yung kasama niya. Sabi namin, yung police, hindi kami magbabayad. Kasi, on the way naman to Bulgaria. Tsaka, malapit naman na. Ganun yung pangyayari. Sumakay naman kami. So, galit na galit si ate girl nung nalaman niyang hindi kami magbabayad. Sabi niya, ba't kayo sasakay? Wala na ba kayong pambayad? Ganon. So, ako na hilo-hilo na. Groggy na talaga ako kasi ayoko talaga ng mahabang biyahe. So, di ko rin sila maintindihan kasi nagsasalita sila ng Turkish. So, si Jowa Bells na lang yung nakipag-usap. Sabi ko na lang makipag-areglo dyan. Ako, gusto ko, bayaran na lang sila para wala nang salita-salita. Si Jowa kailangan pinaglalaban niya talaga yung gusto niyang ipaglaban. So, sabi niya, pinapakita niya na wala kami yung pera, ganon, eme niya para etong mga Turkish na driver mukhang mga pera. So, ayun, hanggang makarating kami ng Bulgaria, tatak sila ng tatak. Pinaba naman nila kami sa Varna. And then, pagdating namin sa Varna, may sumundo sa amin na yun nga, yung katrabaho namin, sinundo na kami doon. And sabi nila, bakit wala ka dalang pera? Sinisingil nila yung driver. Sabi ng driver, kung gusto niyo makipag-areglo, punta tayo sa police. Tapos yun, binigyan na lang ni Jowa Bells ng 200 lira. Kasi naman, naalala ko, ang gusto nila, magbayad kami ng 1,500 lira. Ako, kung tatanungin nyo, kung i-recommend ko ba ang mag-bus or mag-land travel, mabilis sana kung walang aberya sa mga immigration na ganyan. Pero yung nangyari nga sa amin, parang ewan ko, sobrang stress ako. At kung hindi ka hiluhin, go for it. Mag-land travel ka. Diba sabi ko sa inyo, gusto ko lang ma-experience mag-land travel. Ayan, na-experience namin, kakaiba. Tsaka ang hirap ng walang internet. Grabe ang internet ngayon. Kailangan talagang internet. Buti na lang, sa bus, may nagpapakonect sa amin ng internet. So, ayun. Naka-survive naman kami kagabi. At hindi na ako nakapag-vlog kasi nga sobrang pagod. 1:30 AM na kami nakatating. Tapos ayun, orlok na agad ako kasi buong biyahe. Hindi ako nakatulog. So ayun. I think I will done my vlog na. So ayun na yung kaganapan sa land travel namin.